Hello, good afternoon sa inyong lahat. Good day po. Dali i-mute ko lang to. Narinig po ba ako? Malinaw po ba akong dating ko dyan? Kamusta po kayong lahat? Welcome po sa atin lahat. Okay? Then, sige po, simulan na natin ang ating kung ready na pong lahat. Kung meron na po kayong ballpen at papel dyan, okay, start recording po tayo. Then, ito po. Welcome po sa ating presentation ng Global Pinoy Travel and Tours. Okay? Keep training, keep learning until you get it right, until you earn it right. Okay? Then, syempre po, ito pong ating, ulitin ko po, yung ating presentation ngayon is about sa ating Technical Web Tool Orientation. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, yan, my name is Glenn Mosquera po. Yan, dati po akong OFW, no? Then ngayon po, kumbaga nandito tayo sa management. Medyo matagal na po tayo dito. Isa po tayo sa trainer ng company. Yan, sa mga hindi nakakilala sa lalo na sa mga bago. Ayan. Then syempre po, isa rin po tayo sa sa nagtuturo syempre ng technical. Yan, nag-updates po sa inyo. Ayan. Kaya kung meron kayo mga yung mga iba pang mga natin diyan, yung mga members po natin na kailangan po ng ating ngayon, training, no? Yung Technical Web Tool Orientation, pa-attendin nyo na po habang siyempre po hinihintay natin sila. Sa ganun, makaabot po sila sa ating presentation at hindi masayang, no? Okay? Then, sige po, proceed na po tayo. Bali, ito po, yan. Siyempre po, umpisahan po muna natin yung tinatawag nating dealer's registration. Lahat naman po tayo, dadaan po dito lahat, lalo-lalo na sa mga bago. Siyempre po, i-refresh po natin sa inyo yan. Dapat po napakamalinaw po sa inyo na siyempre po sa registration form natin, kailangan po kompleto po yung ating, hindi mo masyadong kompleto, yung kailangan po na mga detalye po sa ating application form. No? Pero siyempre po, napaka-importante po yung tinatawag natin na present to valid government ID. Yan. Meron po tinatawag na primary ID at saka secondary ID. Yung mga primary ID po, makikita po natin yan sa ating system na kung saan, nasa po yan, FAQ po ng ating system, kung ano po yung mga available po ng mga government ID po natin na primary. Kasi po, ayan po yung talagang hinahanap ng ating, sa verification po ng ating mga CSR. Okay? Siyempre po, ang sabi nga nila, kung sila, naghahanap sila ng legit na company, tayo din po, siyempre, naghahanap tayo ng legit na mga members natin. Ayan. Siyempre po, isa pa po yan na napaka-importante ng government ID na yan. Dahil siyempre po, dyan po tayo nagbabase kung totoong tao po yung may-ari ng ating account. Yan. Then kahit po Xerox copy, okay po yan, okay, picture lang. Then siyempre, submit together with your payment and into the cashier, email, or online. Yan. Pwede tayo magpadala ng payment natin through online or bank account transfer po. Yan. Lalo-lalo na yung mga malalayo, no? Kasi po, ngayon po kasi sa panahon po ngayon, siyempre po, generation natin, online na po yan. Kahit po malalayong lugar, talagang nare-reach po natin sila, no? Siyempre, yung iba gusto talagang makapag-join ka agad. So, pamagitan po ng online, magagamit po natin to. Then, siyempre, data encoding and registration to your account. Okay? Kasi nga po, siyempre, napaka-importante ito. Before kayo magkaroon ng account, alam nyo naman po yan, before magkaroon ng account, kailangan po merong tinatawag na registration code number para mapag-register. Okay? Then, syempre po, ganito po yung, yung ating application form na hard copy po natin. Pero, minsan kasi pag ako ng online, pag mapa-join ako ng online, hinihingi ko muna yung mga information nila na kung ano lang po yung mga kailangan na pwede nating i-register sa online natin. Ayan, ito po yung formality natin na application form. Ayan. Then, syempre po, meron din tayo sa cashier natin. Once na tayo ay nandun na, nasa cashier po natin, bibigyan po tayo ng application form with, nakalaki po yan ng tinatawag na disclaimer. Okay? So, disclaimer po, shortcutting ko na po ito. Ano po bang disclaimer na to? Dito po nakalagay po dito na kung saan, once ikaw nag-registered ka, kailangan po umattend ka muna ng training before ka mag-conduct ng negosyo mo. Okay? Before ka mag-transact ng business mo. Kasi nga po, napaka-importante po yan na training first, no? Kumbaga, subukan mo muna yung yung system mo or ito para po ma-confirm mo na talagang yung ating system is talagang gumagana. Po, magbayad, kumbaga, mag-load ka muna dyan, magbayad ka ng bills.
At so on and so forth po lahat ng mga services natin. Okay? Importante po na umattend ka ng training. Then, syempre po, sa pag-register po natin, kailangan po natin tandaan itong lahat. Unang-una po, kailangan meron kang notebook dyan para na sa ganon, mailista mo o hindi mo makalimutan yung tinatawag na details mo sa account natin. Para soon, magagamit mo siyang reference in case na makalimutan mo na. Ang ginagawa ko minsan dyan, ini-screenshot ko po pag nagre-register ako online, ini-screenshot ko po kung ano yung nilalagay nila doon, kung anong details ang nilalagay nila kasi minsan po nakakalimutan po talaga. At least meron silang reference number. No? Okay lang naman yun kahit makalimutan ninyo, kaso nga lang maging hassle po sa inyo yun at abala. Tama po? Siyempre po, napaka-importante din sa atin na kailangan active yung mobile number natin na ilalagay dito. Kasi po, makakatanggap po yan ng tinatawag na OTP. At ganoon din po yung sa ating email address. Ngayon, kung meron kang email address na ginagamit mo siya through personal, mas maganda po kung makakagawa ka ng pang-business mo. No? Yung hindi mo po makakalimutan yung password ng email address mo kasi importante po yan. Diyan po nakalakip yung negosyo mo. Kaya nga po sabi ko sa inyo sa una na kailangan meron kayong notebook na pagsusulatan nito, na yung notebook na yun, parang diary mo yun, no? Na ikaw po yung, kumbaga ikaw lang po nakakaalam nun, parang sa ganun may reference number ka. Okay? Then, ano pa po ba? Siyempre, ayun na nga po, no? To create a new email address just for the business. Ayan, huwag niyo pong iwawala yan, yung registration code number ninyo. Kung pwede po, mas maganda po, kabisaduhin ninyo. Okay? Kung isa lang naman po yan, pero kung marami, kailangan nyo na pong isulat lahat yan. I-file nyo na po yan. Then, pwede po i-save ninyo sa mga cellphone ninyo, sa mga gadget ninyo, nang sa ganon, pwede nyo siyang ilagyan sa private files ninyo. Okay? Lalagyan nyo po ng password, yung inyong cellphone. Okay? Para kumbaga, yung personalized mo na registration code number, ikaw nakakaalam at pati mga password. Okay? Then, syempre, napaka-importante po yung tinatawag na familiarize the system. Okay? Parang ano lang yan, parang bumili ka ng cellphone na bago. Diba? Yung iba katulad sa atin, gumagamit ng Android. Tama? Tapos biglang may nagregalo sa'yo o nakabili ka ng tinatawag na iPhone. Siyempre po, yung iPhone po, iba po yung, yung tinatawag na operating system. Ang mangyayari po dyan, kailangan mong ipamilyar yung bago mong cellphone. Para na sa ganon, kabisado mo kung ano yung laman ng inyong bagong cellphone. Ganon din po sa ating business. Ganon din po sa ating system. Kailangan ipamiliarize mo po yan. Okay? Itong mga na to, itong mga sinasabi ko sa inyo, napaka-basic lang naman po ito Pero karamihan po kasi nakakalimutan to ng iba. Di ba? Kailangan po talaga mag-start tayo sa tinatawag na basic. Ayun po yung importante doon. Nang sa ganon, yung mga bago natin na mga members, madali natin silang turuan through basic lang para duplicable. Tama? Hindi po kailangan maging advanced ka dito, hindi po kailangan maging magaling ka dito. Ang kailangan po na-duplicate ka o nagagaya ka nila sa madaling paraan. Dahil kung tutuusin, simple lang naman ang ating negosyo. Babasahin mo lang at makikita mo naman kung ano yung mga function nito. Tama po ba? Okay? Sa mga bago, syempre, importante po itong malaman nila na binabanggit natin sa kanila to, nire-refresh natin sila. Tama po ba? Okay? Then, ayun nga po, sa pagre-register po natin ang ating account o yung tinatawag nating eCash account, yan, sa mga hindi po nakakaalam pa, mga bago po dyan, ang pangalan po ng ating system is yung eCash account. Yan po yung pinakapuso ng ating business. Okay? Before ka magkaroon ng sarili mong account, kailangan mo mag-register. Sa pagre-register po, importante po dyan yung tinatawag na username or yung alias mo pag nag-registered ka. Kasi po, papaalala ko po sa inyo, ang username po hindi na mababago. Okay? Hindi na po ma-edit yan. Hindi na po natin mapapalitan po yan. Kaya kailangan ikaw at sigurado ka sa ilalagay mo. Ngayon, bakit ganito yung nilagating username? Kung nakakita po sa screen, bakit Glenn Mosquera 01 po yan? Kasi nga po, ang account po namin dito, hindi lang isa. Kung hindi 2, 3, 4 at marami pa. Ngayon, paano namin nalalaman kung ano yung bubuksan namin doon, hindi kami malilito? Nilalagyan po namin sa dulo yan ng 01, 02, 03, 04, para nang sa ganon, alam namin kung anong account yung i-open namin.
Tapos sabay na yon na depende sa iyo kung pare-parehas ang password para hindi mo makalimutan, di ba? Lalo-lalo na sa mga nagkakaedad dyan. Hindi po katulad, kami po mga bata, madali namin matandaan po yan. Okay? Pero yun, siyempre, mga nagkakaedad, mga nakakalimutan na po yan. Then, siyempre po, hanggang 8 to 16 characters po yan. Tandaan ninyo, ha? 8 to 16 characters na igagawin yung username. Siyempre po, pag magre-registered ka online, tatanungin mo rin po siyempre magre-registered kung ano yung username na ilalagay niyan. Okay? Dapat siya po yung nasusunod kasi po lifetime na po yung username na yan. Ang maganda dito, yung sa login password po natin, masasabi natin yung password natin is strong password. Kailangan daw po meron siyang tinatawag na combination of small and capital letter. Ibig sabihin, in Tagalog, maliit na letra at malaking letra kailangan meron dyan. At the same time, may special characters and number. Ano ba yung special character? Yung mga yung mga asterisk, yung mga dollar sign, mga ganyan. Alam niyo naman po yung mga apostrophe, mga ganon. Lalagyan niyo po yan. Ngayon, minimum po yan ng 8 character to 16. Okay? Kaya po ang ginawa ko dito, makikita niyo yung login password na yan, travel 2024 asterisk. Ayan. Ang maganda po sa login password natin, pwede mo siyang palitan once na naka-login ka na sa inyong account. Okay? Pwede mo siyang regular palitan or kung talagang para hindi mo makalimutan, mas maganda yan, isulat mo sa notebook mo. Okay? Ngayon po, yung transaction password po natin o transaction PIN, number po yan, parang ATM. Okay? Kaya nilalagay natin dyan is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depende po sa inyo kung ano po yung gusto nyo ilagay na number dyan na hindi nyo makakalimutan. Importante po yun na kailangan hindi mo makalimutan. Kaya po, kailangan meron kang kopyahan o notebook na isusulat mo po doon. Huwag nyo pong kakalimutan yan, ha? Isulat nyo po, isave ninyo yung registration code number nyo, yung username, yung password, at yung lahat po ng details na kailangan yung naka-registered po sa inyong account. Okay? Importante po yan. Kasi po, dahil po ang ating business po o ang ating system is a lifetime business po yan. Tumatagal tayo ng 10 years, 13 years, di ba? Tatagal pa tayo ng 20 years. Siyempre po, baka makalimutan ninyo. Okay? Kaya po importante na isusulat nyo po yan. Then, next na po tayo. Ito po yung, pag na-registered ka na, syempre po, meron lang, wow, your account has been created. Okay? Then, ito pa. Ayan, where to access your eCash account? May mga portals po tayo dyan. Pwede tayo sa website. Okay? Tuturo ko po sa inyo yan mamaya. Pwede rin po tayo sa cellphone, pwede tayo sa tablet, pwede tayo sa laptop. At syempre po, pwede rin po tayo sa mobile application, iOS at Android. Okay? Pero syempre po, I suggest website and Android po, mas kompleto po yung, mas okay po yung system natin yan. Okay. Then, sige po. Diretso na po tayo. Ngayon po, ito naman po paglalagin natin sa web tool natin. Okay? Dapat po, siguraduhin ninyo na yung ating link o yung ating website na isi-search is meron tinatawag na secure.unified.ph. Okay? Tataka kayo, karamihan po dito mga bago pong member at masasabi nila na, di ba nag-registered ako ng Global Pinoy Travel and Tours? Bakit sa Unified ako magla-login? Tama? May mga questions? And yes po, sasagutin ko po kayo dyan. Kasi po, ang ating system po o ang ating IT company is Anlitech Solution na kung saan iisa lang po yung system na ginagamit natin. Then siyempre po, dahil po si Unified at si Global Pinoy Travel and Tours ay iisa lang po ang may-ari niyan. Kaya for the meantime, ang ginagamit po natin na website ngayon o ng ating lalagi ng system natin is Unified muna kasi po, ine-enhance pa po yung ating Global Pinoy Travel and Tours na system. Okay po ba sa inyo yan? Para na sa ganon, para po sa ating lahat yon. Once na yon natapos na, nako po, talagang ma-amaze po kayo sa ganda ng ating system ng Global Pinoy Travel and Tours. Okay? Pero ganun pa man, for the meantime, syempre po, kay Unified, ganun din po yan. Dahil tayo po yung pioneer sa Pilipinas na one-stop shop services po sa
sa system natin, dito sa company natin, di ba? Yan po, i-search mo lang po yan yung tinatawag nating HTTPS www.unified.ph. Dapat may secure po. Okay? Para pag nag-login ka dyan sa website, ito po yung lalabas dyan. Yan. Lalabas po itong magla-login ka na, dapat meron kang username and password. Kasi nga po, pag wala pa, yung kanina, sa umpisa, magkikreate ka ng sarili mong account. Pag meron ka na, magla-login ka na dito at i-enter mo na yung password mo at saka yung username. Okay? Bigla po magpa-pop up ito. Okay? Bigla pong lalabas to sa screen mo. Nasasabihin, you have to activate your eCash account for every new device. Saan? Sa email address po na naka-registered sa'yo. Okay? Yung email address po na yan, siyempre, sa inyo po yan, pupuntahan nyo po yun. Tapos, ikiklik mo po doon, activate. Para gumana po yung tinatawag natin na activation po doon sa, verification po doon sa device mo. Okay? Every time na mag-open ka ng device ng ibang device, tatanungin ka nito. Pero once na na-open mo na siya doon, hindi na po. Okay? Ibig sabihin, na-verify niya na po yung device mo. Yan. Ganito po yung itsura niyan. Yan, maglalabas-lalabas po yan. Pwede nga i-dismiss mo na yan Tapos pumunta ka na sa email ad mo. At i-click mo po doon yung click to activate. Dapat mayroon pong oras to hindi po pwede magtagal. Baka mamaya sabihin mo, sige click to hindi ko muna i-click, mamayang hapon na. Yan. Magiging unsuccessful na po yun. Dapat ngayon pa lang i-click mo na siya kagad para makita mong successful na. Okay? Pag na-click na po na successful yan, syempre po, makakapasok, mag-login ka ulit, ipapasok mo yung username and password mo, then ito na po yung magiging account mo doon sa loob ng dashboard natin sa system natin. Okay? Makikita nyo po dyan sa left side yung mga services po natin na remittance, bills payment, loading at marami pa pong iba. Okay? Then sa middle naman po, makikita mo po dyan na merong yung parang money sign, di ba? Kung ilan po yung laman ng account mo, then meron pong auto-quota dyan, at marami pa pong iba. Ang maganda po, sabi ko nga po sa inyo kanina, ipamilyar mo yung system mo. Alamin mo po yan, kumbaga, ikot-ikutin mo po yan, di ba? Pero syempre po, bago mo maikot-ikot yan, ang kailangan mo lang, i-verify po siya. Okay? Papaverify po yan. Tuturuan ka po ni sponsor dyan. Okay, sa verification po, kailangan mo lang syempre yung ID mo. Importante po yan. At saka sa verification po natin ng ating system, within 24 hours po yan nabe-verify, no? Kasi checkin pa po yan ng ating mga CSR. So ikaw po talaga yung may-ari ng account na yon. Through Okay? Ayan. Tapos, siyempre po, sa ating pong mobile application po ng Global Pinoy Travel and Tours. Okay? Ganyan po yung itsura niyan. Yan. Sa lalabas na natin, na ating mobile application po, ganyan po yung magiging itsura niyan. At dyan po tayo makapag-login na. Pag natapos po yan, congratulations, napakaganda po ng ating system. Nako, masasabi ko sa inyo, kayang-kaya mo ipagmalaki yan sa ibang kakilala mo, na ganun kaganda yung business mo. And syempre po, ito na po yung tinatawag natin 3 parts of technical, no? Meron tayong troubleshoot, kailangan matutunan natin yan. How to navigate, how to fund. Yan, pag-aaralan po natin ngayon yan. Syempre, importante po yun, di ba? Sa troubleshooting, paano ginagawa natin dito? Syempre po, pag once na ikaw may questions ka, makikita mo po dyan yung ating mga contact details. At the same time, yung cellphone number, mga email address na mga mga Global Pinoy Travel Agent natin, nandiyan po yan. Once na ikaw magla-login o magta-transact, importante po ito na makabisado mo o may listahan ka po nito para na sa ganon, madali mo silang makontak. Okay? At malaman mo rin kung saan yung opisina, yung address niya, nandiyan, yung cellphone number, yung email address nila. Okay? Saan po makita yan? Sa website. Ngayon, ito na. Pag sinabing troubleshooting, paano Sir Glenn, pag nagkaroon na ako ng medyo yung status, gusto kong malaman yung status ng binukong ticket o yung concern ko sa mga system ko, sa transactions ko, saan ako pwedeng lumapit? Kay upline ba or sa sponsor ko? Hindi po, pwede na po kayong dumiretso dito, no? Para na sa ganon,
dito pa lang, matatanong mo na kung ano yung status ng mga transactions mo. Ito po yung new online ticket support system / customer support. Ayan, meron po siyang tinatawag na unified products and services 1.odo.com. Ayan, help desk. Okay, yan po. Yan po yung pwede mong i-type doon. Then, ang maganda po dyan, ito, ilalabas po yan doon sa may website mo. I-click mo po yung tinatawag na submit ticket. Okay? Submit ticket. Pag kinlik mo po yung submit ticket na yan, ito po yung lalabas. Okay? Submit a ticket CSR. Siyempre, ilalagay mo po dyan yung pangalan mo, kung ikaw po yung may-ari ng account. For example, ikaw si Ibana Alwahi. Ayan. Tapos ang email address mo, ibana@gmail.com. Then, siyempre po, yung registration code number mo, importante po yan. Pag nakalimutan mo, yun nga po, nasa notebook lang po yan, ano? Then, siyempre po, kung ano yung subject o kung ano yung concern mo, ilalagay mo po dyan at yung message mo, kung ano yung concern mo. Sa pinakaibaba po niyan, kailangan may nakalakip na valid ID mo. Okay? Submit ID ticket, then click. Ang lalabas po dyan, ito pong your ticket number is, ganun, bla bla bla. Itago mo po ito, screenshot mo. Kasi po, ayan din po yung babalikan mo once na mag-reply na po sa inyo yung yung ating customer support. Then, ang maganda dyan, makikita mo siya sa email address mo. Nandyan sila CSR. Siyempre, i-click mo po yan at makikita mo po kung ano yung concern minessage mo sa kanila. Bibigyan ka nila ng instruction kung ano yung gagawin mo, ibibigay mo lang sa kanila yon, pati yung mga requirements na hihingiin nila, importante po na maibigay mo sa kanila kaagad. Huwag mo nang papatagalin pa na mga ilang araw yan. Kasi once na pinatagal mo yan ng ilang araw, magkuklose na po yung inyong ticket. Okay? Dapat po, abangan mo po yan para na sa ganon, yung concern mo, matapos na rin kaagad. Okay? At saka huwag ka maggagawa ng mga multiple na ticket. Dapat isa lang po na ticket ang gagawin mo hanggat hindi pa nasasagot yung unang concern mo. Huwag pong paulit-ulit, huwag pong marami, huwag pong multiple ang paggawa ng ticket tapos isang concern lang. Kasi mas lalo magtatagal po yon. Okay? Then, ito na po yung mangyayari dyan. Makikita nila dyan kung okay na po yung concern mo, na-resolve na. Nakalagay din po dyan sa email nila na solve na po yung problem. Okay? Kung sakali man hindi pa na-solve yung problem na yan, kasi hindi mo nasagot kaagad, gawa ka na lang ulit ng another ticket. Okay? Yan. Siyempre po, naka-queue po yan o nakapila po kasi yan. Hindi lang po ikaw kasi nag-aano dyan, nagpapasa ng concern. Marami pong mga dealer natin, siyempre mga nagme-message din dyan. Kaya po, nakapila po siya para masagot. Pero, ang good news po dyan, mabilis po sumagot yung ating mga CSR. Okay? Then, kailangan lang po ng patient. Okay? Then, sa mobile application, napakasimple lang. Kasi po, bakit? Makikita mo po sa pinakailalim yung customer support. I-click mo lang po yan doon. Then, kung ano po yung nakita mo sa website, ganun din po yung lalabas dyan. Siyempre po, importante po na ilagay mo yung information dyan. At the same time, ito po yung lalabas dyan. At, ganun na naman po ulit. Makikita mo po doon yung ticket o yung ticket number mo. Okay? Then, eto na nga po, isa pa pong mahalaga na dapat mong tandaan. Kailangan ikaw nagbabasa ka ng tinatawag na announcement. Kasi baka mamaya, may mga may mga merchant po tayo, may mga partners tayo na naka-offline, okay, may mga maintenance, tapos nagtransact ka ng business, di ba? Biglang hindi pumasok, tapos nagalit ka, sabihin mo naman, bakit ganyan yung system natin, hindi gumagana, di ba? Importante po na dapat updated po tayo sa lahat ng mga announcement po o advisory ng ating business. Okay? Paano malalaman yon? Siyempre po, i-sponsor nyo, meron kayong GC, pwede ka magtanong sa kanya, or updated ka dapat sa mga page po natin, na mga official page. Dapat po, updated ka po dyan, nakapalo ka po dyan. At the same time, siyempre po, ikaw po dapat aware ka kung ano nangyayari sa negosyo mo. Dapat lagi kang active o updated. Okay?
para alam mo kung ano yung merong pagbabago sa system natin o kung merong maintenance. Okay? Then, syempre, ito po. Masasabi ko po sa inyo na karamihan sa atin naghahanap ng manual. Di ba? Sabi, sir, meron ba kayong manual sa system ninyo? Ang masasabi ko po, yes, meron po tayo. At makikita mo po ito sa website natin. Na kung saan, ito po yung tinatawag natin na Frequently Asked Question or FAQ. Pag kinlik mo po yan dyan, may mga guide po dyan kung ano po yung gusto mong malaman. For example, pagbabayad ng bills, paano po ba ginagawa yon? Papopondo, nandyan din po. Yung mga bank account po natin, nandyan din po. Kompleto po yan halos. Halos kompleto po dyan. No? Kahit na hindi ka maka-attend ng technical natin, ng training, kung mahilig ka lang bubasa ng system mo, ayan po, marami ko po matututunan dyan. Okay? Nandyan po sa system na po natin, nakalatag na po yan dyan. Okay? Makikita nyo po dyan, syempre, yung inyong account, yung inyong reg code, syempre po yung type po ng inyong account, at the same time po yung mga services po natin. Malalaman mo rin kung verified na rin po yan. Okay? At saka po yung laman po ng inyong account o kung magkano po yung laman ng inyong eCash account. Yan po, nandiyan po, dahil po nakasulat dyan, di ba? Syempre po, kaya po nasasabi ko sa inyo, mas maganda po kasi magbukas ka sa website kasi napakalawak po nung makikita mo doon, halos kompleto po siya dyan. Unlike po sa mobile application natin, makikita mo rin po yun, pero syempre, po yun doon, nakasiksik po siya. Okay? Then, ito na po, how to navigate the system, how to fund your eCash wallet. Okay? Ito importante, kasi syempre, pag nagkaroon ka na ng sarili mong account, paano mo matatransact yung mga business natin, kailangan may laman yung wallet mo. Okay? Paano mo lalagyan yung wallet mo? Ito po yung gagawin lang dyan. Ayan. Okay? Panoodin po natin to. Ayun, bali, yan po yung ating video na kung paano po how to funding, okay? How to fund our eCash wallet. Yan, refresh po natin sa inyo. Bali, sa system po natin, marami pong option dyan na kung saan makikita nyo po yung tinatawag natin na cash in. Nakikita po ba? Medyo maliit. Ayan, medyo maliit. Pero siyempre po, pag ikaw familiar ka na sa system mo, makikita mo po dyan, meron yung tinatawag na cash in. No? Yan, binilunggan na natin. Okay? Yan po, yung cash in na yan, pag kinlik mo po yan, siyempre makikita mo po dyan, may mga online banking, credit card or debit card, mga eCash wallet, yan po po, at marami pa pong iba. Then mamimili ka po ng mga bank account po dyan na kung ano pong meron ka na bangko po natin na pwede mong pagpondohan ng ating eCash wallet. Then, siyempre po, pili ka lang po dyan. Ngayon, kung gusto mo naman ng tinatawag na, ito yung online banking. Yan. Pag kinlik mo po yung online banking na to, yan, ito po yung lalabas, no? Siyempre po, pag nag-deposit ka po sa ating bank account po ng Security Bank or BDO, pag kinlik mo po yan dyan, lalabas po yung tinatawag natin na bank account number natin dyan. Siyempre, tuloy-tuloy na po yung ating yung process po niyan. Once na kinlik mo po yan, parang
namili ka lang sa online, no, na mga produkto sa online. Ginagamit natin yung ating bank account. Okay? Then, syempre, ilalagay mo po yung reference number, amount, date, and time, kung ano po yung information na dineposit mo po doon sa bangko na yon. Tapos, ilalagay mo po yung reference number. Syempre, nandun po yan nakalakip lahat sa bank account, deposit slip. Okay? Then, i-upload lang po natin yung tinatawag natin na deposit slip na kailangan po, nakasulat po yung inyong pangalan doon sa deposit slip. Okay? Then, enter po yung ating transaction PIN. Okay? Yan po. Magkaiba po yung login password at saka transaction PIN. Yan. Baka malito po kayo kasi marami po narilito talaga dyan. Then, ngayon, ito po yung, paano naman po yung sa credit to ba? Credit card. Ayan. Kung tatanong sa atin na gusto magpondo sa credit card, click lang po natin tong debit or credit card. Then, syempre po, ilalagay mo po dyan kung magkanong amount, then select the type, kung saan papasok yan, kung syempre sa eCash account po yan papasok. Tapos, makikita mo po dyan is transaction has been posted. Actually, marami pa po itong kasunod. Ilalagay nyo po dyan yung information ng may-ari ng credit card or yung credit card ninyo. Hindi ko na po inilagay yon kasi syempre po, confidential po yun. Bali, pag kinlik mo po yan kasi, lalabas po kung hihingiin niya po yung complete details ng credit card mo. Okay? Pero pagtapos po nun, pag kinlik mo na po yun, pag kinonfirm mo na yon, ang huling lalabas dyan yung tinatawag na transaction has been posted. Yan, please go back to the application. Makikita mo po doon, within seconds lang, mapupunta na kagad sa pondo mo po yan. Okay? Ganun po kabilis, real time. Then, at ang maganda po dyan, lahat po ng ating transactions, meron siyang tinatawag na report or general report. Malalaman mo rin dito kung yung transactions mo na nagpondo ka, ginamit mo yung credit card o nag-cash in ka, makikita mo rin po dito kung pumasok siya o hindi. Okay? Makikita mo po dyan sa sequence number, transaction number, ayan po, makikita nyo dyan. Maganda po sa system natin kasi, kumpleto po yan. Yung balance before and balance after at yung date and time. Ayan, kumpleto po yung details. Then, ito po yung ating cut-off. Katulad po sa napanood nyo kanina, di ba? How to replenish. Siyempre po, napaka-strict po ng ating oras. Kailangan po Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. only. Okay? Pag lumagpas po dyan sa naging 5:01 po yan, papasok yan kinabukasan na. Pag holiday po, kumbaga lang po ito, wala po siyang holiday, hindi po siya pwede ng holiday. Then, pag, halimbawa, Biyernes, na late ka, 5:05 o 5:10, sa Monday na po papasok yon. Okay? Hihintayin nyo po yon. Then, syempre po, importante din na dapat malinaw po yung inyong deposit slip. Okay? Basta po ang pasok po ng ating hindi po katulad sa funding ng credit card, real time. Dito po kasi within the day papasok yung inyong pondo. Hihintayin niyo po 'yan. Minsan 5 minutes lang, minsan 1 hour, minsan 2 hours, pero pag napasok mo siya ng 9 a.m. to 5 p.m., papasok 'yan within the day. Okay? Yan. Yan po yung kaibahan niya sa kanina. Kasi yung kanina real time 'yon, ito naman may kumbaga, within the day po siya, may oras po siya na pagpasok. At saka ito po yung ating, kumbaga ito yung pinaka-legit na bank account number po natin ng company, na kung saan, ayan po, nakapangalan po dyan yung ating Global Pinoy Travel and Tours, GPRS Inc. Meron po tayong peso account, dollar account ng BDO, ganun din po sa Security Bank. Di ba? Dollar and peso account. Meron din po tayong GCash dyan and online transfer. At syempre po yung ating cashier na system, no? Yung pwede tayong magpasa doon ng eCash to eCash sa system natin. Pwede din po yan. Syempre po nakalagay po dyan, no cancellation, no refund po. Okay? Then, ganito po yung sample ng ating requirements for a valid deposit slip for fund request. Ayan, tandaan po natin to, ha? Must be a machine validated with the following details. Siyempre po, nandiyan yung account name, account number, yung amount,
branch code, order number, date, and time. Lahat po yan nakalagda doon sa ating deposit slip. Tingnan niyo po, napakalinaw po niyan. Ano? At saka syempre, importante po yan, pag mayroong deposit slip, bago mo ipasa yan sa ating system, or kung pambayad man yan sa ating registration code, kailangan po sulatan mo ng inyong pangalan. Okay? Yan po, depositor's name and registration code number. Okay? Ayan. Ito naman po yung tinatawag natin na for online fund transfer, interbank fund transfer. At syempre po, yung proof of transfer must be following details. Same din po yan, no? May beneficiary, yung number of beneficiary, amount, date and time, reference number. Kung sino yung tatanggap doon, kung sino yung kukuha. Okay? Ayan. Do not cross out or hide the remitters bank account number. Do not crop the date to transfer. Ayan, may mga nakalagay po dyan. Indicate the purpose of transfer and reg code in the remark if applicable. Okay? Yan. Ayan pa po yung iba, no? Proof of remittance. Must have the following details. Ayan po. Makikita naman po natin yan sa sa ating system. Na ganyan po yung itsura niyan. Okay? Yung mga requirements po na hinihingi ng ating system. Importante po na tandaan po natin to para po sa pag-pan request, alam po natin, kabisado po natin. Once na magawa mo po siya ng isang beses, 2 beses, 3 beses, sunod po, kabisado mo na po yan, master ka na po dyan, mabilis ka na po magpondo ng inyong account. Kasi yan po talaga importante, no? Pag karamihan po sa mga bagong member, ang tinatanong nila talaga, Sir, gusto ko nang gamitin yung system ko, gusto ko na kagad magpondo. Ayan. Diba? Pag-aralan po ninyo maigi to. Kaya po meron tayong training na ganito sa mga bago, para po magawa natin yung negosyo natin kahit wala po si sponsor. Kasi po sa system natin, magagawa naman po natin yan kung pag-aaralan natin. Tama po ba? Ito na ang hinihintay ng lahat. Okay? Yung ticketing. Sino po ba dyan sa inyo yung talagang excited na malaman ang ating ticketing business? Yung pag-ano natin. Okay? Pakitaas nga po ng kamay. Sa mga yan, nakikita natin yung mga nagtaas ng kamay. Si Sir Jason. Si Ma'am Emeland, ayan, hello. Si Ma'am Arlene, di ba? Okay? Sa ticketing po natin, ito po yung ating income rates. Alam naman po natin na dito po sa system natin o sa mismong platform po natin, pwede kang maglagay ng markup mo. Okay? Sa paglalagay po ng markup natin, pwede mong, nasa inyo po yan kung gusto mong maglagay ng 150 to 500 dun sa markup, per way, per pax po pag domestic. Ngayon, pag bago yung account mo, bagong member ka lang, importante to, napuntahan mo muna yung markup before ka mag-search ng flight. Kasi pag wala kang nalagay na update markup doon, tapos nag-search ka, wala kang kita. Okay? Hindi ka kikita. Kaya importante na i-update mo muna to, lagyan mo siguro kahit i-maximum mo na ng 500 po pag domestic. Tapos ikaw na lang bahala mag-adjust sa kliyente mo kung gusto mong bawasan. Basta ang alam mo, sa sarili mo, hanggang 500 ang pwede mong kitain per ticket. Okay? Per way, per person po ito. Then, syempre po pag international, 700, nag-range lang po kami dyan, naglalagay kami 700 to 1,000. Minsan tinotodo ko po yan ng 1,000. Yan. Para na sa ganon, ako na lang bahalang mag-adjust sa kanila kung gusto ko silang bigyan ng discount or hindi na. Okay? Nasa atin po yan. Then, syempre po, meron din tayong tinatawag na yung ticket natin sa ferries, di ba? Yung To Go Travel, TransAsia, and Pascat. Pwede rin tayo magbigay doon ng ticket. Pero syempre po, sa ticketing tayo ngayon, ito po yung paano mag-mark up po sa ating system ng ticketing. Okay? Then, ang dapat po nating tandaan pag nagbubook tayo ng ticket, maganda po yan kung nakasulat na kagad yung mga information nila para mabilis po kayong mag-book ng ticket sa system natin. Isulat nyo na po yung origin, destination, travel date, ilang tao, pangalan ng tao, birthday, address, ang lahat po ng mga information na to, dapat kompleto ka na before ka mag-book ng ticket. Okay? Kasi po, meron po siyang oras hanggang 4 minutes lang. Pag matagal ka mag-type, babalik ulit, magre-refresh ulit yung system mo, balik ka na naman po ulit sa umpisa. Okay? Importante po ito na meron ka ng kopya nito. Ang pinaka-the best na gagawin mo,
hingiin mo yung ID nila para siguradong tama yung spelling ng pangalan nila. Okay? Domestic yan. Pag international, mas maganda kung passport ang hihingiin mo na sa kanila para hindi ka magkamali. Paano kung marami kang ibubuk na ticket, kailangan mong bilisan po yan. Pero syempre kailangan relax ka lang, di ba? Baka mamaya magkamali ka lalo. Pero kung kumpleto naman yung details mo na yan, katulad yan, kumpleto naman, madali mo na siyang i-fill out doon sa system natin. And syempre po, ang dapat natin take note, di ba? Yung sa Philippine Airline po natin kasi iba-ibang klase ng ano yan eh, iba-ibang klaseng airlines, iba-ibang klase yung policy at saka yung mga rule nila. Eh, kailangan po sa Philippine Airline po, meron tayong tinatawag na pre-hand carry na 7 kilo, 10 kilo, 20 kilo, or 25. Depende po sa origin and destination. Or depende rin po sa airlines. Okay? Then, syempre po, pag domestic po, may 7 kilo na hand carry. Yan, pati po yung AirAsia. Pero, eto tatandaan nyo pag international, ibang klase po yun. Karamihan po dyan sa international, ang hinihingi lang po niya, yung details ng pangalan, birthday, ganun lang. Pero yung mga ganitong klase ng mga baggage, minsan wala. O kaya naman pag mga additional food, di ba? Additional food sa eroplano, wala din po dun option. Anong gagawin mo pag nagkaganon? Siyempre po, ito na yung time na kukontakin mo po yung ating reservation agent. Tandaan nyo po yan si Reza po. Itatanong mo ngayon, pag ibang airlines yan at wala ka nakitang option ng baggage o food doon na additional, itatanong mo na kay Reza. Okay, tapos si Reza na pong bahalang makiko-coordinate sa mga airlines na yon, international. Kasi po, wala po sa system natin yon. Okay? Itatanong mo po sa kanila para sila po yung magko-connect doon sa airlines at kung ano po yung gusto mong idagdag na baggage. Malinaw po ba? Naintindihan po ba? Okay? Ayan. Kasi siyempre meron tayong 290 plus airlines na pwede nating i-book, di ba? International and domestic. Siyempre pag international, iba-ibang bansa po 'yan. Hindi po lahat ng mga mga information na kailangan mong ilagay doon yung iba wala. Okay? Then, ito naman po yung sa pagbubook natin ng ticket, domestic and international, panoodin po natin to. Kamusta mga ka-Unified? Excited na ba kayo sa inyong pinaka-hinihintay na travel? Sa pamamagitan ng Unified app, maaari kang mag-book ng iyong flight na mas mabilis at madali, mapa-domestic man yan o international. Narito ang simpleng gabay kung paano. Una, mag-sign in gamit ang iyong username at password. Importante na fully verified ang inyong account sa pamamagitan ng KYC. Pangalawa, mag-scroll hanggang sa pinakababa at doon may kita ang travel and tours. Pagka-click ng may icon, mapupunta kayo sa services offered na options. Meron kayong may kita na search flight, markup, at issue ticket. Kung first time ka ka-Unified, kailangan nakaset muna ang iyong markup. Ngayon ka-Unified, mag-try na tayo mag-search ng ating flight. I-click nyo tong search flight at mapupunta kayo sa page namin. Pakibasa ng maigi ang note na lalabas sa inyong screen. Piliin kung one-way or round-trip ang gusto nyong ticket. Pagkatapos, i-click ang Select Origin at piliin ng Manila. Sunod, mamili ng kung anong bansa ang gusto or planong puntahan. Mamili ng araw kung kailan aalis at babalik. Ilagay kung ilan ang magbibiyahe sa total of passengers. Pagkatapos, mag-scroll pababa hanggang sa makita ang Select an Airline. Mamili ng airline ang inyong gusto o pwede rin naman i-click ang option na Any. Kapag nakapili na ng airline, i-click ang Select Cabin Class at piliin ang Any. I-review ang detalye at kapag okay na, pwede nyo nang i-click ang Search Flight na tab sa pinaka-ibaba. Pumili ng gustong oras ng inyong flight. Pagkatapos, ilagay ang mga detalye. I-review ang mga nilagay na detalye at kapag tama ang lahat ng impormasyon, pindutin na ang Proceed button. Ilagay ang inyong detalye, first name, last name, at birthday. Kapag may bagahe naman, ilagay kung ilang kilo ang bagahe na kailangan nyo papunta at pabalik.
Pagtapos na sagutan, i-click ang next na button para ma-review ang inyong detalye. Kapag okay na sa inyo, pinutin sa pinakababa ang proceed at i-input ang contact number, email address, pati ang iyong address. Pagkatapos, i-click ang save. May magpo-pop up na detalye at i-review ito. Pagkatapos, i-click ang proceed to payment. Mag-scroll sa pinakababa at i-click ang My Wallet. Ilagay ang inyong transaction password at kapag ready na, i-click ang Confirm Payment. O diba, ganun lang kadali mag-book ng flight gamit ang Unified app. Enjoy your trip! Ito po, sa pag-check po ng terminal natin, idagdag natin to, no? Paano ba ma-check yung terminal kasi wala naman po sa ticket natin yan na generate sa system natin. Ang gagawin nyo po, syempre, isi-search nyo lang po sa Google ito. Kung ano yung flight details, kung anong airlines. Then, pag kinlik mo po yan, lalabas na yung terminal. Gawin mo na po kaagad ito bago mo ibigay yung ticket sa kliyente mo para hindi na siya magtatanong. Okay po ba? Importante po na ikaw po mismo, before mo ibigay yung mga information o yung ticket ng inyong client, dapat kompleto po yan na hindi na siya magtatanong. Okay po ba? Yan po yung mga reminders natin. Then, syempre, ayan na po, lalabas na po yan dyan, terminal natin. Then, eto na, yung tinatawag natin na travel and tours. Okay? Syempre, unang-una na kailangan mong gagawin, i-follow mo ang ating Global Pinoy Travel and Tour page. Okay? Paano mo malalaman na ito yung legit na official page natin? Siyempre po, ito yung pinakamaraming followers, no? Ayan, kung nandiyan po is 239, ngayon po nasa 240 na yata, 250 na po yan. Kaya po, ipapalo po natin dyan at dyan po, pwede rin kayong magkumuha ng inyong mga package tour ninyo. Kokopihin nyo na lang po, copy-paste. Dan isa pa pong kailangan nyo tandaan, dapat po, naka-join ka dito. Only member lang po ang makakapasok dito kasi po meron dito mga Q&A. May mga tinatanong po dito na dapat meron kang system para makapasok ka dyan. Kasi po sa loob niyan, doon po makikita ninyo mismo yung inyong commission. Di ba? Alam naman natin, ay talagang inaabangan natin. Di ba? Yung mga tour package po ng mga bago, dyan din po makukuha. Yung mga commissions ninyo at yung mga updates po sa ating business. Yan po, Global Pinoy Travel Agent. Yan, pwede kayong mag-join po dyan. Tapos may mga questions po dyan na tatanungin na mga ilang piraso. Diba, importante po na meron kang information yon. At unang-una, dapat member ka po. Okay? Then, syempre po, meron din tayong tinatawag na group community chat. Ayan, kung saan, nandun po yung mga package natin sa travel and tours. Okay? Andiyan po yung mga resa natin. Ngayon, dito po napaka-strict po ng ng chat group na to. Bawal po dito magtanong ng mga ibang concern. Kung hindi, ang concern mo lang dito yung travel and tours package. Okay? Tandaan po natin, pang tour package lang po ang itatanong nyo dito. Wala nang iba. Mga technical, hindi po dito yan. Mga questions, mga concerns sa system, hindi po yan dyan. Okay? Lalo-lalo na po yung concern ninyo sa personal ninyo. Bawal po dyan. Ang dito po, ang kinikater lang natin dito, yung tour package ninyo na ipapakot sa kanila, sa mga resa natin. Yan po tatandaan natin ha, kasi po, medyo mahigpit po dito. Tatanggalin po yung mga ibang concern na itinatanong mo dito, hindi po pwede dyan. Okay? Yan po yung tinatawag natin Global Pinoy Travel Community. Yan. Ito po yan, oh. Yan, makikita nyo po yan dyan. Then, ito na. Siyempre, mga special package. Ngayon, ang good news po, okay, sa special package na to, hindi na po ako ang mag-i-explain niya kung hindi yung mismong mga reservation agent natin na sila po yung mag-update sa inyo. Kaya po sabi ko sa inyo, be ready po sa mga package tour natin, na mga promo ngayon 2025. Screenshot nyo na po yan, ilista na ninyo kung ano yung mga target ninyo, at saka syempre po yung lahat po ng mga gagawin, kung paano natin sila makokontakt,
kung paano natin makukuha yung mga package na yun at kung malalaman ninyo kung magkano yung kikitain ninyo sa tour package na to. Okay?